Ladies and gentlemen, meron ka bang napapansin sa partner mo? May pagdududa ka ba na parang may iba siyang ginagawang kababalaghan? Or eto na yung ginagamit na siya ng iba? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga common signs na makikita mo sa partner mo kung siya ay tumitikim ng iba. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, eto, wag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, eto, yung scent of someone else perfume or cologne. So, eto na yung iba ang amoy na pabango ng partner mo. Kasi kabisado mo na ang amoy ng pabango ng partner mo. Pero ngayon, pag uwi niya, bakit parang may bago sa kanyang amoy? Bakit hindi na yung kanyang pabango ang naaamoy mo sa kanya? Alam nyo, ladies and gentlemen, kapag ang partner nyo ay meron na siyang ibang kadikit sa labas na nagpapagamit or gumagamit na siya sa iba, nako sigurado na yung mga amoy ng tao na yon ay dumidikit din sa kanya. Lalong-lalo na yung mga pabango na yan. Kapag madalas mo nang mapansin, maamoy yan sa partner mo, napakataas ang chances na galing sa ibang tao yon dahil sila ay nagdikit-dikit na sa labas. Number one. Number two, eto, yung strange body odor. So ito pa rin ay amoy yung naaamoy mo sa partner mo. Alam nyo, kapag ang tao, lalaki man yan or babae, ay galing sa ganyan na intimate na gawain, merong kakaibang amoy na naiproproduce ang mga katawan dyan. Yun yung amoy na mahirap i-explain pero alam mo yung amoy na yun. Yung amoy na yun ay nagaganap or naiiwan sa katawan kapag ikaw ay nakipag-engage sa ganon. Lalong-lalo na kapag hindi ka masyadong naglinis ng katawan. Merong mga amoy na kakaiba dyan. At sigurado na maaamoy mo yan. Lalong-lalo na at kabisado mo na ang katawan ng partner mo. Okay? Yung amoy na yun, yun yung amoy ng ganon or S. So ladies and gentlemen, maging matalas ang inyong mga pang-amoy at sigurado na mahuhuli mo yung partner mo. Number two. Number three, immediately showering or changing clothes. Kapag ang partner mo ay pagdating sa bahay ninyo at yan ay dumire-diretso sa banyo, maglilinis, maliligo agad-agad yan. Dati, hindi niya gawain yan. Pero lately, yun na ang napapansin mo agad-agad sa kanya, di ba? Alam mo kasi, natatakot yan na mahuli. Guilty yan. Kaya, yung mga itinatago niya ay gusto niyang mawala sa kanyang katawan. Yung mga dumikit sa kanya, yung mga amoy, at kung ano-ano pa na maari mong makita, maamoy sa kanya, ay gusto niyang matanggal agad-agad yon. Kaya siya gustong maglinis agad ng katawan kapag uwi sa inyo. Okay? Very high chance na ganun na nga. Yung hinala mo, yung matagal mo nang napapansin, ay totoo. Okay? Yan ang gawain ng mga tao na meron ng kababalaghan, tumitikim ng iba sa labas. Number three. Number four, very strong, unusual scent sa kanyang intimate na parte ng katawan. Oh, so related ito doon sa mga amoy, okay? Pero ito naman ay mismo doon sa kanyang ari-arian, okay? Kung ikaw ay talagang para kang medyo investigador, nako, sigurado, nakuling-puli mo yan, okay? Doon sa kanyang parte na yon, kapag inalam mo bilang kayo ay mag-partner at talagang gusto mo na makipag-engage sa kanya sa ganon, yun ang pagkakataon mo para malaman. Alam nyo, kapag yan ay galing sa iba, hindi agad-agad nawawala yung naiwan na amoy doon. Lalong-lalo na kapag maghapon or matagal sila na ginawa ang bagay na yon. Okay? Tapos agad-agad na ikaw naman ang susunod, meron at meron kang kakaibang maaamoy dyan. Yung amoy na yon, meron pa rin naiiwan dyan kahit anong gawin niya. Number four. Number five, ito yung mga physical marks. So ito na yung mga kalmot, mga kagat, mga nasipsip dyan,
mga kung ano-anong mga namumula sa katawan ng partner mo. Alam niyo, kapag yung partner mo ay meron ng iba sa labas, nakikipagtikiman na sa labas, sigurado na may naiiwan dyan sa kanyang katawan na mga marka. Lalong-lalo na sa mga bago-bago pa lang na nakikipag-engage sa ganyan, sigurado na yung panggigigil nila ay labis-labis. Kaya yung mga marka na yan, talagang andyan yan. Kasi ang mga tao na gumagawa ng kababalaghan, labas sa kanilang karelasyon, ay sobrang hyper. Sobra yung gigil nila sa bawat isa. Okay? Kaya ladies and gentlemen, kapag sobra na yung pagdududa mo, tignan mo ang katawan niya. Sigurado na meron yan. Number 5. Number 6, may mga bagong underwears. Oh, alam nyo, ang mga ganyan na pag-aari ng partner mo, tapos never mong nakita na isinuot niya kapag kayo ay gumagawa ng ganyan. Pero meron kang nadiskubre, bakit may mga ganitong mga damit ang partner mo, okay? Alam mo, yung mga yan ay naka-reserve doon sa kanyang kalukadidang, okay? Yan ang kanyang ginagamit. Itinatago na yan para hindi mo makita. Kaya kapag meron kang nakita na hanap dyan sa kanyang damitan na mga ganyang mga pananamit na hindi naman never mong nakita na isinuot niya, sigurado na ginagamit niya yan sa iba. Kaya maging matalas ka, maging magaling at marunong ka sa mga ganyan din, okay? Para sigurado na huling-huli mo siya. Number 6. Number 7, unusual grooming or fresh grooming doon sa kanyang intimate na parte na yon. So, mapapansin mo bakit bigla na lang siyang nag-ahit doon. Bigla na lang siyang nagpa-wax doon sa kanyang parte na yon. Dati wala naman, never niyang ginawa yan. Alam mo kung bakit ganon? Kasi yun ay kanyang ipagagamit sa iba at gusto niyang ma-impress, manggigil yung tao na kanyang pinahuhumalingan. Kaya ladies and gentlemen, kapag all of a sudden na bigla na siyang gumagawa or nililinis, tinatanggal, kinakalbo yung parte na yon, your guess is as good as mine. Number 7. Number 8, physical fatigue and soreness. So, ito na yung pagod na pagod ang partner mo at nananakit ang kanyang mga buto-buto, kalamnan, yung katawan niya. Alam nyo, ang mga taong nakikipagganyan sa labas ay sagad-sagaran yan. Talagang lahat ng oras na nakalaan dyan ay sinusulit. Kumbaga, non-stop yan. Talagang sagad-sagaran ang kanilang ginagawa. Kaya pagkatapos noon, pagod na sila. Madalas ang kanilang katawan pagkatapos noon ay mananakit. So kapag madalas mong mapansin sa partner mo kapag umuwi na parang lantang gulay na pagod, gusto nang matulog agad-agad at kapag gusto mo siyang tabihan, nagdadahilan siya na pagod, masakit ang katawan, yung hinala mo ay tumatama, okay? Kasi dati naman hindi siya ganyan. Kasi galing yan sa kandungan ng ibang tao at doon talaga naubos lahat-lahat ng kanyang lakas. At sumakit ang katawan dahil talaga namang umikot-ikot, bumalik-baliktad at kung ano pa ang pinaggagawa nila. Number 8. Number 9, unusual stains or marks sa katawan or lalong-lalo na sa damit ng partner mo. So alam nyo, yung mga yan, lalong-lalo na kapag dikit na dikit sila lagi, mayroong mga marka dyan. Okay? Yung mga marka galing yan madalas sa lipstick ng babae. Tapos, doon naman sa parte, sa kanyang ari-arian, sigurado na may mga mancha dyan na naiiwan sa kanyang panloob na damit. Yan ang dapat mong obserbahan kapag umuwi yung partner mo at nagtanggal na ng mga damit. I-check mo yung damit niya, yung part na yun. O kapag marami kang nakitang mga mancha, stains, na talagang nakakapagduda, di ba? Yun ay galing sa iba. Or yun yung mga talagang katas na dumikit doon na maaring galing sa kanilang salpukan. Number 9. So, ayan po ang ilan sa napakaraming mga very obvious signs na ang partner mo ay
tumitikim ng iba sa labas. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.